matapos mag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Ilang lugar na balot ng abo, daang-daang residente, inilikas, pati ilang flight apektado kaya stranded ang ilang pasahero. Ang latest sa lagay ng bulkan, tutukan. Laman ng folder na may pangalang Payola 2024, iimbestigahan ng PNP at NBI. Kasunod ng sinalakay na high-end resto bar sa Pasay. Exclusive at huli ka. Mag-asawa, pinagtataga ng kanilang tauhan sa negosyo. Daang-daang Pinoy nurse kailangan sa Amerika. Aabot sa 3 hanggang 5 milyong pisong sahod kada taon, alok ng ilang employer. 3 araw na tigil pasada sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Ikinakasa ng grupong Manibela na tatapat sa araw ng kalayaan. Tandaan mo, ako pa rin ang tunay na reyna ng Direk. At ang pasilip sa sangre makeup transformation ni Hara Amihan Kylie Padilla. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklara na ang state of calamity sa Canlaon City sa Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon na nasa alert level 2 na. Halos 1,000 residente malapit sa bulkan ang inilikas dahil sa makapal na abo at masangsang na asupring inilabas nito. Kahit yung mga nasa labas po ng permanent danger zone, patuloy na pinag-iingat lalo't hindi inaalis ang posibilidad na itaas pa ang alert level 3. At nakatutok si Ian Cruz. Hello. Work fireworks, dili po. Pagid ng Lokalo, isa buo. Ilang minuto bago mag-alas 7 kagabi, Hala, likuan ba yao? nabulabog ang mga residente malapit sa Mount Canlaon nang biglang nagliwanag ang itaas na bahagi ng bulkan. Sa gitna ng dilim, litaw na litaw ang tila mga pulang pailaw na nakapaloob sa makapal na usok. Sa time-lapse camera footage ng FIVOLX, kita kung paanong nagsimula ang pagbuga nito ng makapal na usok hanggang sa magtuloy-tuloy ang pagsabog. Nasagap din ang dumadagundong na tunog mula sa pag-aalboroto ng bulkan. Ay, baglan. Yolo na. Maya-maya, nagbagsakan na mga abo sa mga kalapit na komunidad gaya ng barangay Kabagnaan sa bayan ng La Castellana. Nabalot ng abo ang mga kalsada, pati ang iba pang gamit sa labas ng bahay ng ilang residente. Ang umuulang abo, animoy mga patak din ng semento na dumampi sa balat. Nagbagsakan din ang abo sa ilang sasakyan. Ayon sa FIVOLX, umabot sa 5,000 metro ang taas ng plume o singaw mula sa pumutok na bulkan. Apektado ng ashfall ang mga barangay sa La Castellana, La Carlota City at Bago City. Posible rin ang sulfurous o malaasupreng amoy sa mga nabanggit na lugar, pati sa Canlaon City, Murcia at Bacolod City. Patuloy naman ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan at nakahanda naman sakaling lumala ang sitwasyon. Dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, daan-daang pasahero ang stranded sa NAIA. Saan kayo papunta? sa mountain laon. Kasama sa mga naantala ang biyahe mula Maynila, patungong Iloilo, Bacolod at Cebu. Pero sa inilabas na abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines, balik operasyon na ang Iloilo Airport kaninang umaga. Sa ngayon, itinuturing ng FIVOLX na isang explosive eruption ang naganap sa Mount Canlaon mag-aalas 7 kagabi. Inaaral pa kung may bagong material ba mula sa loob ng bulkan ang inilabas nito. Mula Alert Level 1, iniakyat sa Alert Level 2 ang status ng Canlaon Volcano kung saan delikadong manatili ang mga tao sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Pero kahit daw sa labas ng permanent danger zone, kailangan pa ring magbantay.
beyond the 4 kilometers, kailangan nating bigyan ng reminder ang ating mga kababayan sa epekto ng amoy ng asupre at pagbagsak ng abo kung sakaling magkaroon man ng mga pagsabog pa. At ito naman ay upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan kasi masama sa tao ang amoy asupre at of course yung abo. Hanggang kaninang alas 9 ng umaga, nakapagtala ng 81 low-frequency volcanic quakes, partikular sa hilagang bahagi ng bulkan. March 2020 pa, inilagay sa Alert Level 1 ang Canlaon Volcano dahil sa aktibidad nito. Base naman sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, 3 beses pumutok ang bulkan ng June 3, ngayong 2024, 2006 at 2003. Nakabantay din ng PHIVOLCS sa posibleng maging epekto kung bumuhos ang ulan sa bahagi ng bulkan. Kung nasa dalisdis sila sa mataas na lugar at doon ang ulan, pwedeng ibaba nito at magkaroon ng maputik na baha o di kaya ay mga tinatawag naming sediment-laden flows na depende sa kung mangyayari ay kakayod pa sila sa ilalim, posibleng magkaroon ka ng mga malabnaw na lahar siguro. Mga kababayan, Samantala, sa isang video message, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno sa lahat ng apektadong residente sa pagsabog ng Canlaon Volcano. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. At kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canlaon, inilikas na ang mahigit 800 taga La Castellana, Negros Occidental. Sa La Carlota naman, may mga nanganganti na po ang balat at apektado ng amoy ng asupre. Nakatutok live si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Aileen. Vicky, dahil sa pinsalang idinulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon, isinailalim na sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental. Samantala sa Negros Occidental, hinihintay naman na magdeklara ng state of calamity ang bayan ng La Castellana. Mga bubong na puno ng abo at mga pananim na tila nangamatay. Ito ang nadatna ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa Barangay Araala, Carlota City, Negros Occidental kanina. Isang araw matapos ang pagputok ng Bulkang Canlaon, alas 6:51 kagabi. Isa ang Barangay Araal na nasa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan na 6 na minutong nagbuga ng volcanic materials. Ayon sa mga residente, makate sa balat ang bumagsak na abo mula sa bulkan at masakit sa ilong ang asupre nito kaya hindi lumalabas ang karamihan. Lalong doble ingat ang asawa ni Tokero na dinadialysis pa naman. Lalo, matiyagin eh, abo na niyo. Hindi na siya bagwa-gwa diyo eh. Oo. Hindi na siya, kwarto mo na siya. Grabe gin nga yung tapok sa sa bulkan. Ramdam din ang epekto sa La Castellana kung saan nakilala namin si Lola Wilna. Mahigit 5 dekada na raw nang huli niyang masaksihan sa bayan ang pagsabog ng Bulkang Canlaon. 12 kuguro sa 1969 ay 12 o kwan. Dam truck bala nang dugin dam bala, amo gina sa nga bato bala. Sa gitna ng pagkabahala, panalangin umano ang nagsalba sa kanya. Nagakuskus sa ako nga bala nga santos bala nga beren. Kusog ang lupok. Kusog tuod ang lupok kay nga kalayo. Pagkakuan niya kalayo ya ang nag-igwa ya mo. Waay ko nag-speak naman niya. Kabilang siya sa mahigit 800 inilikas ng munisipyo. Mahigit 10,000 pamilyang nakatira naman malapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone ang hinihimok na lumikas. May mga na-monitor din silang nagkakasakit dahil sa nalanghap na asupre. Pati ilang hayop nagkakasakit din. Kaya nirekomenda ng MDRRMC sa sangguniang bayan na magdeklara ng state of calamity para magamit ang 4.8 million peso na calamity fund. Siyempre, hindi lang tamang kampante, kay ti, basi ba nagkulpihon nga talagtaal, kay ti, like subong balang kagabi nga natabo, wala gid kami advice, nag-convene kami with the DRM Council nga kami sa state of calamity. Tuloy raw ang paghahanda kahit mas kalmado ang bulkan ngayong araw kumpara kagabi. Base sa monitoring ng Canlaon Volcano Observatory ng PHIVOLCS, posibleng umabot sa Alert Level 3 ang bulkan. May posibilidad pero nakadepende gyapon sa data nga ihatag. Kay ang Alert Level 3 is high level na. Nakadepende gyapon kung ano kadamuon ang seismic signals, kung magtaas ay
Vicky, pinapayuhan ng mga residente na umiwas muna sa paglabas at magsuot ng face mask. Narito na rin ang GMA Kapuso Foundation para magbigay o magpakain sa 30 mga individual na nasa evacuation center. At bukas, magpapatuloy pa ito, Vicky. Balik sa inyo dyan. Ingat kayong lahat at maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iniimbestigahan na ng PNP at NBI ang payola folder na nadiskubre sa isang sinalakay na resto bar sa Pasay. Lalo't nakapangalan sa ilang unit nila ang mga petty cash voucher nito. Mahigit 70 ang nasagip sa raid, kabilang ang ilang menor de edad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Madaling araw nitong Sabado nang salakay ng DILG Special Projects Group o SPG ang high-end bar and restaurant ito sa Pasay. Nirescue ang 72 babae, kabilang ang 3 menor de edad. Arestado naman ang ilang customer at empleyado. Ayon sa Pasay City Police Report, 27 sa kanila ay dayuhan at 80 ang Pinoy. Nadiskubre rin sa raid ang folder na ito na may pangalang Payola 2024. Laman ng folder ang mga petty cash voucher na may pangalan ng ilang individual at iba't ibang law enforcement unit sa PNP at NBI. May nakalagay ding halaga sa mga voucher. Ayon sa PNP, hindi rin daw nila ito palalagpasin. Kailangan po natin kumalap ng mga ebidensya at kung meron po nga nakakapanood ngayon na may information relative dito sa sinasabing payola ay makipag-ugnayan po kayo sa inyong pambansang pulisya. Definitely po ma'am, yung registered owners po nito, yung mga nagpapatakbo. I understand they already have some names but I have to wait for the official documents. Mag-iimbestiga rin ng NBI ayon sa direktor nito. Anya, mahirap magbase sa mga papel na nakuha sa bar at maaaring nagamit lang ang mga pangalan. Sa ngayon ay sumasa ilalim na sa proseso at counseling ang mga na-rescue. Tumanggi na magkomento ang Pasay Police sa operasyon kung saan nagsilbi lang daw silang perimeter security. Wala rin sa kanila ang mga inaresto na turn over sa DILG team. Mahigit 10 taon naman ang sinampahan ng reklamong sa Pasay City Prosecutor's Office kanina. Sarado naman ang bar ng puntahan ng GMA Integrated News kanina kung saan naabutan namin ang ilang naglalagay ng CCTV umano. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng pahayag ang DILG SPG para sa iba pang detalye. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Patay sa pananaga ng kanilang kahera ang mag-asawang may-ari ng isang tindahan ng LPG sa Pasig City. Nakatakbo naman ang kanilang anak. Babala po mga kapuso, maselan ang aktual na video ng krimen. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Nag-uusap lang sa dining table noong una ang suspect at amo niyang babae nang makuna ng CCTV camera gabi ng May 30. Mapapansin ang suspect na may tila kinukuha sa kanyang paanan. Maya-maya pa, tumayo na ito at hinedlock ang amo niyang babae. Saka makailang beses na pinagtataga hanggang sa bumagsak sa sahig. Mauulinigan sa CCTV recording ang paghingi ng saklolo ng biktima na bukod sa tinadtad ng taga ay ilang beses pang pinagtatadyakan. Pagkatapos, lumabas ang suspect sa back door. At ayon sa investigasyon ng pulisya, dito naman inabutan ng suspect ang amo niyang lalaki na kanya ring pinagtataga. Isusunod daw sana ng suspect ang anak ng kanyang amo, pero buti at nakatakbo ito. Hinabol pa siya ng suspect pero nakalabas ng bahay at doon na nakapagsumbong sa mga otoridad. Pagdating ng Pasig Police, agad nilang nadakip ang suspect sa crime scene. Natulala siya sa pangyayaring hindi na siya mag-isipang tumakas. Ang amo niyang babae at lalaki, kapwa namatay, habang ang kanilang anak nagtamo ng mga sugat pero nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa pulisya, kahera ang suspect sa tindahan ng LPG ng mag-asawang biktima. Napuno raw ang suspect dahil mayat mayay napagbibintangang kinukupitan ng kita ng tindahan. Nagkaroon silang hindi pagkakaintindihan sa kanilang remittance. So, accordingly, napagsabihan yung ating suspect at ito ay nagalit. At noong gabing iyon, mukhang pinaghandaan na raw ng suspect ang krimen. Itong suspect natin ay may bit-bit na pala na patalim at sinaksak itong
biktima nating babae. At pagkatapos sinaksak ng biktima ng babae, sinunod niya yung asawang lalaki. At yung anak pa niya, mabuti yung anak niya, Kuya Emil, ay nakatakbo sa labas ng pamamahay nila. At ito'y nakahingi ng saklulo sa dumaang driver ng motorsiklo. Nakausap ng GMA Integrated News ang 24 anyos na suspect. Nagdilim daw ang kanyang paningin kaya niya ito nagawa. Sa sobrang galit po. Bakit? Ano po kasi, yung lagi po ako napapagbintangan na magnanakaw kahit wala naman po ako ginagawa. Okay. Wala, sabi, kumukupit daw po ako sa benta namin. Kaso, tama naman po lahat ng records ko ng benta. Hindi rin daw ito ang unang beses na pagdudakan siya ng kanyang mga amo. Kapag may nabibili naman po ako para sa sarili ko, lagi niya pong minamata na kung parang inaano niya na kung saan ko nakuha yung pambili nun. Kinasuhan na ng double murder at frustrated murder ang suspect na ngayon nakapiit na sa Pasig Police Station. Nagsusorry po ako na nagawa ko yun, pero sana po intindihin rin nila yung naramdaman ko nung bago ko ginawa yung lagi po ako pinagbibintangan. Sana inanon rin nila na nasaktan din po ako. Alam ko pong masama yung ginawa ko, pero sana po inisip rin nila yung bakit ko ginawa yun, hindi ko naman po sinadya yun. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nagkakasa ng 3 araw na tigil pasada na matataon sa Araw ng Kalayaan ang grupong Manibela bilang pagtutol sa panghuhuli ng mga unconsolidated jeepney. Ang mga posibleng maapektuhang lugar, alamin sa pagtutok ni Joseph Morong. Sa Lunes, June 10 hanggang June 12, Araw ng Kalayaan, 3 araw na magtitigil pasada ang grupong Manibela. Tinatayang 100,000 miyembro nila ang hindi papasada sa Metro Manila. Gayon din sa ilang probinsya sa Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region at Cordillera, pati ilang probinsya sa Visayas at Northern Mindanao. Panawagan nila sa mga commuter, sana po ay matulungan nyo rin ang ating mga naghihingalong mga drivers at operators. tinututulan nila ang panghuhuli sa mga deconsolidated na mga jeepney kahit nagkasundo ang Kongreso Transportation Department na payagan sila magparehistro sa loob ng 1 taon. Yan ay para gawing mas moderno ang kanilang mga unit. Basta pumasa dito sa Philippine National Standard. Kung hindi nyo kami irirehistro, kung hindi ko kami makakabiyahe, kung hindi kami makakapagpatuloy. May ganyan daw na hinuli sa Novaliches, Quezon City nitong May 24. Ayon sa MMDA, nung 1 taon pa paso ang Provisional Authority ng nahuling driver. Itinanggi naman ng LTFRB na sumang-ayon sila sa Kongreso na payagang makapagparehistro sa loob ng 1 taon ang mga hindi nag-consolidate. What we said is pag-aaralan po namin kung ano po magiging epekto nito sa transportation program. But we did not say yes. April 30 ang consolidation deadline habang hanggang May 15 ang grace period para makabiyahe. Kolorum na ang touring ng LTFRB sa unconsolidated. Kung hearing and show cause is a part of due process, you have by virtue of law already lost your franchise. Talagang dapat aniyang tigil na sila sa pamamasada. Ano pa bang strike yung sinasabi nila? Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofie Loguaris III, magsisimula na ng manghuli ng mga kolorum at mga hindi consolidated na mga jeep ang LTFRB sa susunod na linggo. Di naman nababahala ang Transportation Department sa epekto ng tigil pasada sa mga commuter. Sanay na po yung lahat ng agency. In fact, our commuters in Metro Manila sanay na po sa kanilang plano. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara yan sa 58 pesos and 71 centavos, mas mahina sa 58 pesos and 68 centavos kahapon. Yan na ang pinakamahinang palitan sa nakalipas na 19 na buwan o mula noong November 3, 2022, kung kailan 58 pesos and 80 centavos ang naitalang piso kontra dolyar.
Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Dabang-dama ng lead stars ng GMA Prime Series na Asawa ng Asawa Ko ang suporta ng mga kapuso sa kanilang pagbisita sa pagpapasaya sa Pangasinan. At dahil tag-ulan na, di na nila pinalampas ang pagtikim sa comfort food ng ilang taga roon na kalaskes. Yan ang report ni Chris Duniga ng GMA Regional TV1, North Central Luzon. Dapat na bubulok na kayo sa mga kulungan ngayon. Time out muna sa matinding fight scenes ang Team Kalasag ng GMA Prime Series na Asawa ng Asawa Ko. Para magpasaya ng mga Pangasinense sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Pilian ang isinalubong ng fans sa cast sa panguna ni Christy, Jasmine Curtis Smith. Always grateful makita ang mga ngiti ninyo, ang mga hiyawan ninyo naririnig namin. Kaya maraming salamat talaga sa pagdalo tuwing may show kami, kahit saan man yan dito sa Pilipinas. Lahat ng regional shows. Kasama rin ni Jasmine si Leon, Joem Bascon na nangharana ng fans. Kundi dahil naman sa inyo, mga kapuso, hindi naman magiging successful ang show namin. At si Shira Liza Lopez. Sobrang saya namin. Sana po napasaya po namin kayo at happy po kami makita kayong lahat. Nakisaya rin sa kanila sina sparkle artist Bruce Rowland at Kim De Leon. Game ring nakipaglaro sa fans si Luison Tiveros. Maraming salamat sa mga Pangasinense. Yes, mainit na pagtanggap. Sana makabalik kami dito. Sobrang saya ng mga tao dito. Sobrang bait ng mga tao dito. So, until next time. At least ngayon, hindi lang namin nakikita yung mga fans ng Asawa Ko sa mga comment section. But now, live and kahit pa paano na-express nila yung kanilang suporta. Nagsilbing host ng programa si sparkle artist Hailey Dizon. At dahil the rainy season has officially started, shinare ng cast ng Asawa ng Asawa Ko ang kanilang comfort food tuwing tag-ulan at hindi rin pinalagpas na itry ang ipinagmamalaking kalaskas ng Pangasinan. Bagay sa rice tsaka bagay sa tag-ulan na panahon. Kaluskus, masarap siya. Masarap na siya sa tag-ulan, no? Totoo. Para siyang papaitan na mas masarap. Masarap tong ipare sa kanin. Rice, please. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Chris Zuniga, nakatutok 24 oras. Susunod, nasa 300 Filipino registered nurse kailangan sa Amerika. Interes sa pautang sa programang pabahay, sasagutin na ba ng gobyerno? At ang nostalgic feel sa pasilip na transformation trend entry ni Kylie Padilla bilang si Sangre Amihan. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Inalis sa pwesto ang halos 50 pulis bamban kasabay ng pagbaba ng preventive suspension kay Mayor Alice Guo. Ang kampo naman ni Guo mag-aay ng ilang motion para bawiin ang utos laban sa alkalde. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Iba na ang mga pulis na dadatnan sa Bamban Tarlac ngayon. Galing sila sa Tarlac Provincial Police Office bilang kapalit ng 49 na pulis Bamban na inalis sa pwesto kasabay ng ibinabang prevention suspension order kay Bamban Mayor Alice Guo at 2 pang department head. Epektibo kahapon ang kautusan mula sa PNP National Headquarters. Sa Central Luzon Police Regional Office muna inilipat ang mga pulis Bamban. Yung reasons po ng mga pagpapalit ay yung to ensure transparency and accountability. And at the same time, para mapanatili natin yung integridad at maayos na pamantayan sa kapulisan at yung tiwala ng publiko sa kapulisan. Tuloy-tuloy naman ang mga transaksyon sa munisipyo, bagamat apektado ang ilang empleyado at taga-suporta ng suspension sa kanilang alkalde. Nakakalungkot po yung nangyayari. Malungkot po kami lahat sa mga decision at saka yung mga kumakalat po ng mga balita. Hindi mo naman alam na gano'n eh. Kaya
nalulungkot kami. Patunayan mo, puro ano na lang sila, daldal ng daldal, mga tao, hirap na. Nakatakdang maghain ng motion for reconsideration with motion to lift ang kampo ni Go na naniniwalang walang nalabag sa pag-i-issue ng business permit sa Hongsheng sa Bamban. As long as compliant yung permitting, yung grantee ng mayor's permit, wala namang illegal doon. Ngayon, kung hindi mo i-issue ng mayor's permit, kakasuhan naman ng mayor ng dereliction of duty. So ano gagawin niya? Qualified yung applicant. Tumanggi namang magbigay si Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo habang patuloy ang pakikipag-ugnayan namin kay Bamban Legal Officer Attorney Aden Sigua. Pareho silang kapwa suspended din dahil sa parehong issue. Tuloy naman ang mga aktibidad na nakalatag para sa selebrasyon ng Bamban Day na nakaschedule sa June 6. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Inalmahan naman ng PAGCOR ang pahayag ng abogado ni Bamban Mayor Alice Go na PAGCOR ang may otoridad sa mga POGO operation. Tila pinasa raw sa kanila ang sisi kung bakit sinampakan ng Interior Department si Go ng mga reklamong kriminal. Wala raw kinalaman ng PAGCOR sa pag-issue ng mga local business permit at license. Hindi rin anya sila responsable sa pag-inspeksyon sa mga gusaling wala sa kanilang jurisdiksyon. Sa kaso ng ni-raid na compound sa Bamban itong Marso, sinabi ng PAGCOR na tanging ang Zunyuan Technologies Incorporated ang mayroong provisional license galing sa kanila na inisyu noong October 2023. Wala na raw access ang PAGCOR sa natitirang 8 hektaryang compound at sa halos 40 iba pang gusali roon na karamihay maigpit at hindi mapuntahan ng publiko. Dahil dyan ay hindi rin nila sila nakapag-monitor ng mga aktibidades doon. May inilunsad na bagong programang pabahay para sa mga Pilipino basta't may trabaho at sumisweldo. Pero paano kung hindi ito kayang bayaran? Ang alok ng gobyerno sa pagtutok ni Tina Pangiliban Perez. Ang pangarap ng maraming Pilipino na magkaroon ng sariling bahay, madalas nahahadlangan ng malaking bayarin. Pero sa 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino, pwede na raw magkabahay ang kahit sinong sumusweldo. Kasama sa programa ang tinatayong mga building sa San Mateo, Rizal na ininspeksyon ni House Speaker Martin Romualdez kasamang ilang kongresista, mga opisyal sa ehekutibo at lokal na pamahalaan ng San Mateo. Magka-partner ang Department of Housing, Settlement and Urban Development o DSUD at San Mateo LGU sa proyekto. May iba ring itinatayo na sa iba't ibang lugar sa bansa. Para maging benepisaryo, kailangan makipag-coordinate sa LGU at sabihin ang pangalan at trabaho. Kahit daw informal settler families o ISF, pwedeng sumali. Halo to, basta may trabaho, may bahay. Lalo na po doon sa mga ISF, yung mga walang bahay, alam natin, yun ang talagang walang pag-asa magkabahay. Number 1 beneficiary sila dito. Kaya itong programa to ay nakatuon para sa lahat, para sa mahihirap. So, ibig sabihin, lahat qualified. Basta may trabaho. Kasi kailan magbayad eh. Hindi libre ang pabahay. Babayaran ito ng benepisaryo sa pamamagitan ng pautang sa bangko. Paano kung hindi naman kasyang paghulog ang kinikita? Ipinasa ng DSUD sa Kongreso ang pagbabayad sa interes sa pautang. Anong ginawa ng gobyerno? Dinagdagan yung pambayad para maging affordable. Bababa ang monthly amortization. Pag bababa ang monthly amortization, yung mahihirap kaya na magbayad. 10 billion pesos ang hinihingi ng DSUD sa Kongreso. Sapat para sa 100,000 housing units. We shall prioritize this para masuportahan talaga itong housing program ng ating Pangulo dito sa Legacy Housing Project. So we think that the 10 billion interest subsidy, we can set that aside for this particular priority program. Para masiguro magtutuloy-tuloy ang programa kahit mag-iba ang administrasyon, nais ng DSUD na magkaroon ng batas para rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. True Love wins ngayong Pride Month sa inspirational story ng True Faith vocalist na si Medwin Marfil. Ang love story nila ng kanyang partner sa chika ni Nelson Canlas.
Sa mga batang 90s, isa sa iconic OPM band ang True Faith. Di nagbago ang kilig sa tenga ng mga kanta nila. Pero ang lyrics ng kantang Perfect na The Change of Season will leave you no clues, may ibang tama ngayon. Clueless kasi ang marami sa love life ng vocalist na si Medwin Marfil until his recent announcement. Nakasal na siya sa kanyang high school batchmate na si Mark Angeles this May. And they opened up more sa emotional interview ng Updated with Nelson Canlas podcast. Maybe me coming out would, would enlighten people, would be help, and would make them understand. Nung naging kami ni Mark, maybe it's time na I come out and be proud of myself. Married in the US, pero nung una, LDR lang ang dalawa na naging malapit lang nitong pandemic. At nang pumunta si Medwin sa San Francisco to find himself, higit pa ang natagpuan niya na nauwi sa pagpapakasal. Sakripisyoan niya ito para sa buong banda. I told the guys, this is just temporary. As soon as everything is in place, di balik-balik lang din. Why did you even get married? Kasi pwede namang hindi. Di ba, if you take that to the Philippines, hindi naman talaga honor yan. Mag-solidify. Yeah. Solidify. Formalizing yung commitment. And feeling na namin na parang if it's something that straight couples want to do, then if we can do it, why not? Why not? Pero hindi raw ito madali. Kasi sa fancy talagang may culture machismo talaga. Pero naniniwala siya na bago na ang panahon. Ika nga, may freedom of choice tayo sa kung paano o kung ipapaalam ba sa publiko ang pagmamahal. Sakaling piliin mong ipagsigawan ito, gusto niyang ipakita na pwede ito, tulad ng ginawa niya. Ang importante is if you're a good person, if you're a good artist, they want to express their opinion, go ahead. But it's not our reality. It's not who we are. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At tutukan, bawas pagod sa mga commuter ang mga pinapagawang elevator sa ilang istasyon ng EDSA busway. At ang dalawang Pilipinong boksingero na dagdag sa mga pasok sa Paris Olympics. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Nadagdagan pa ang mga Pilipinong boksingerong pasok sa 2024 Paris Olympics. Panalo kasi sa second Olympic qualifying tournament sa Thailand, sina Carlo Paalam at Hergy Bakyadan. Nakatutok si Rafi Kiwa. Pagod man at nananakit ang katawan, walang pagsidlan ng saya ng dalawang Paris-bound Pinoy athletes na sina Carlo Paalam at Hergy Bakyadan. Dumating sila kagabi galing Bangkok, Thailand, kung saan ginanap ang second Olympic qualifying tournament para sa boxing. Sobrang saya po kasi lalo na sa mga coaches ko po tsaka mga teammate namin po. Grabe, sobrang ang sarap sa pakiramdam. Si Bakyadan matapos bigong mag-qualify sa first qualifying tournament sa Italy, ibinuhos niya ang lahat para manalo sa laban sa Thailand. Siyempre, first time ko and pride ako ng Kalinga kaya talagang doon yung pressure. Sabi ko, sasayangin ko pa ba to? Pasok din finally sa Olympics si Paalam, na tulad ni Hergy ay bigo sa Italy matapos ma-injure ang balikat. Na-discourage din po ako kasi paano ko i-handle yung injury ko po kasi masakit pa talaga. Dahil sa kanila, 5 boksingerong Pinoy na ang pambato ng Pilipinas sa Paris Olympics. Ayon kay national coach at 1992 boxing Olympian Ronald Chavez, malaki ang tsansa ng Pilipinas na makagold dahil marami sa makakalaban ng ating mga boksingero ay nakalaban o nakasama na nila sa mga training camp. Itong nakaraang training camp namin sa Thailand, halos nandoon lahat yung yung magwa-qualify. Talagang nagbabasahan kayo kung anong mga laro na pwede ka manalo.
Sa kabuuan, 15 atletang Pinoy na ang pasok sa Paris Olympics. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Murang bigas at kuryente. Mararamdaman umano sa mga susunod na buwan dahil sa ibinabang taripa sa imported na bigas at coal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung may taas presyo sa isang bilihin na talaga namang ramdam ng nakararaming Pilipino, yan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Rice is life kasi para sa mga Pinoy. Kaya naman pirming bahagi ng arawang budget na sa ngayon, nananatili sa mahigit 51 pesos kada kilo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bilang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas, nagpasya ang National Economic and Development Authority Board kahapon sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang taripa sa imported rice at gawing 15% mula sa 35%. Ang target ng board dito hanggang 29 pesos kada kilo para sa mga mahihirap tulad ng mga 4-piece beneficiary. Maglulunsad din ng rice subsidy para sa kanila. We are at least aiming for, the Department of Agriculture is aiming for a reduction of 29 pesos per kilo, at least for the poor. Sa Hulyo o sa Agosto ay inaasahang mararamdaman na ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Kapag binabaan ang taripa sa imported na bigas, mababawasan ang koleksyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong para sa mga magsasaka. Pero hindi naman daw pababayaan ang mga programa para iangat ang produksyon ng mga magsasaka. Katunayan, nananatili ang target ng Agriculture Department na aabot pa rin ng mahigit 20 million metric tons ang produksyon ng palay sa pagtatapos ng taon sa kabila ng tama ng El Nino. Bilang tugon naman sa mataas na presyo ng kuryente, binawasan din ang taripa sa coal na ginagamit sa marami sa mga power plant sa bansa. Ito'y habang patuloy ang pagsulong ng pamahalaan sa paggamit ng renewable energy sa mga susunod na taon. Tariff reduction on coal will help ensure its availability at reasonable prices, thus supporting more stable electricity prices and supply in the country. Given our present energy constraints, this reduction will be timely as we steadily work toward implementing planned investment in transmission facilities and renewable energy infrastructure in the coming years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Umarangkada na po ang ikalawang bugso ng taas singil sa toll ng NLEX simula ngayong araw. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Vicky, para sa mga dadaan dito sa NLEX, konting higpit pa ng sinturon dahil ngayong araw nga magsisimula yung implementasyon ng toll fee increase, bahagi ng inaprobahang taas singil sa toll na nagsimula noong nakaraang taon. Para sa gumagamit ng open system o mula Balintawak patungong Marilao, may dagdag na 5 pesos ang toll fee para sa mga Class 1 na sasakyan, 14 pesos para sa Class 2 at 17 pesos para sa Class 3. Pag dulo-dulo naman ang biyahe o mula Balintawak hanggang Santa Ines, may dagdag na 27 pesos para sa Class 1, 68 pesos para sa Class 2 at 81 pesos para sa Class 3 o malalaking sasakyan. Maging ang Subic tipo o Segment 7 ng SC-Tex, may dagdag na 2 pesos para sa Class 1, 7 pesos para sa Class 2 at 8 pesos para sa Class 3. Reaksyon dito ng ilang motorista. Malaking kabawasan din sa kita ko sana yun eh. Kaya lang, no choice tayo dahil kailangan dumaan eh. Pag naman tayo, nagma-actor, sobrang traffic, hassle. Kaya sana last na tong pagtas na to. Kung sana po bumababa, pati diesel, okay lang po sana. Yung kita nyo tumataas ba? Hindi rin po, mabawasan po. Tumaas man kasi, wala naman tayo magagawa. Dahil na lahat kasi ng bagay tumataas. Ano pa magagawa natin, sir? Pero nag-i-improve naman ho ba yung serbisyo? Pansin nyo? Okay naman, sir. Okay naman. Ayon sa pamunuan ng NLEX, pwede namang ma-exempt sa toll increase ang mga nagde-deliver ng agricultural products. Ito ay sa pamamagitan ng Toll Fee Increase Exemption Program ng Department of Agriculture, Department of Finance, katuwang ang mga expressway operators. Ang intent po nito, sir, is in the hope na makatulong siya sa pag-stabilize po ng prices ng food. Kaya ini-exempt po yung mga trucks na nag-carry po ng agricultural products. Kailangan lang daw may RFID ang mga truck at i-register nila ito sa Department of Agriculture para makakuha ng exemption.
Bagamat sisingilin pa rin sila sa bagong rate, kapag ma-approve, ibabalik ng NLEX ang rate increase sa kanilang RFID account. Vicky, ginigit nga ng NLEX na hikayatin itong mga trackers na nagde-deliver ng mga agriculture products na mag-register na sa DA para ma-avail itong exemption. Malaking katipiran din daw ito, lalo na para sa mga araw-araw na gumagamit ng NLEX. Yan pa rin ang latest mula dito sa Balintawak. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, may bagong sama ng panahon ulit na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa bandang Hilagang, Silangan po yan ng Pilipinas. Sabi ng Pag-asa, nabuo ito sa mismong frontal system o yung kung saan nagsasalubong ang mainit at malamig na hangin. Hindi naman inaasahang papasok sa PAR pero umaabot sa bansa yung trough o yung extension ng LPA. Bukod yan, posible ring hatakin ng LPA yung southwest monsoon o hanging habagat simula po bukas. Patuloy natin itong tututukan sa mga susunod na araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan na sa Cagayan, Isabela, Bicol Region, Palawan, Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Mas malaking bahagi na ng bansa ang posibleng ulanin pagsapit ng hapon. Matitinding ulan po ang mararanasan ng ilang lugar, lalo sa silangang bahagi ng Luzon, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May chance rin ng localized thunderstorm sa Metro Manila, lalo po bandang hapon. Para naman sa mga kapuso natin sa Negros Provinces, doble ingat po dahil posible ang ulan sa ilang bahagi ng Negros Occidental at Negros Oriental bukas. Maging alerto po lalo kung nakatira malapit sa Canlaon Volcano. Dahil ayon sa VFOX, posibleng maging maputik ang baha o magkalahar sakaling umulan sa paligid ng bulkan. Dinayo ng ilang gustong mag-nurse sa Amerika ang isang DMW licensed agency na libreng magproseso ng papeles. Ang mga kwalipikado, posibleng magka-green card pa. Nakatutok si Mariz Umali. Lumuwas pa mula Batangas ang staff trooper at nurse na si Police Corporal Genesis Adrigado para maaga raw siyang makapila sa recruitment activity ng DMW Licensed Agency na IPAMS o Industrial Personnel and Management Services dito sa Aurora Boulevard, Quezon City. Naghahanap kasi sila ng hindi bababa sa 300 registered nurse na may at least 1 year experience para may padala sa Amerika. Napakasakit na iwan ko din yung bayan, yung lalo yung mga troops on the ground. They are fighting for mga insurgencies. Dahil sa pamilya ko, ma'am, kahirapan at gusto kong itaguyod ko gusto kong buhayin yung family ko. Bago naman magbakasyon sa Iloilo, sumadya rin ang 20 taon ng nurse na si Josie na galing pa Jeddah. Ultimate dream po ng nurses yung US. Greener pasture. Katuwang ng IPAMS ang Hendrick Health, ang mismong employer mula Amerika na pumunta pa mismo rito sa Pilipinas para personal na mag-interview sa mga aplikante. Aabot sa 3 to 5 million pesos kada taon ang alok na sahod ng employer depende sa karanasan ng aplikante. In the United States, there's a nursing shortage, and we love nurses from the Philippines because they are so compassionate and kind, and our culture is very family-oriented. Kung nag-aalala naman kayo sa pagkuha ng visa, NCLEX test at iba pang requirements para mag-qualify, wala raw problema dahil katuwang din nila ang visa solutions na aalalay sa mga aplikante sa bawat proseso. Immigration visa rin ang kanilang inia-apply sa mga kwalipikadong nurse. Ibig sabihin, maaari sila makakuha ng green card permanent visa at lahat ng ito sagot na employer. We include the plane ticket, we give them a bonus at their arrival. So that cash bonus is $1,000 at their arrival. On the spot namang natanggap ang 4 na taong ICU nurse na si Christian. Nakakapagod. Then, siyempre po yung sahod is di naman po ganun kalaki. Pantawid lang po talaga yung sahod namin dito. Habang maraming mga nurse ang nag-aasam na makapangibang bansa para sa mas malaking kita at maginhawang buhay dito sa Pilipinas, aabot daw sa humigit kumulang 190,000 ang kulang ng mga health workers, kabilang ang mga nurse. As of last month, ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa. Pero ayon sa DOH, naiintindihan nila ang kalagayan ng mga nurse sa bansa at suportado naman daw nila ang kanilang ipinaglalabang mas malaking sahod at mas maayos na working condition. Kaya pangako ng nurse na si Kobe, umalis man daw siya ng bansa para magsilbi sa ibang bayan, isang bagay raw ang patuloy niyang bibit-bitin. Masarap alagaan ng mga Pinoy. Pero
kung ano yung pag-alaga ko sa mga Pinoy kong pasyente. Yun yung dadalhin ko sa labas. At papakita ko din yung sa standards ko for myself na ang Pinoy ay hindi lang para sa Pilipinas, pang international din kaming level sa standards of care. 2 araw ang recruitment nila rito sa Quezon City mula ngayon hanggang bukas at pupunta rin sila sa Tacloban sa June 7. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Alamin ang tila usok na inilabas ng isang kabute sa Camarines Sur. Kuya Kim, ano na sa pagbabalik yan ng 24 Oras? Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong tag-ulan, nagsusulputan na naman ng mga kabute. Pero sa kagubatan ng Camarines Sur, may isang kabuteng na videohan na tila umuusok kahit wala naman daw nagsisiga. Paano nangyari ito? Itong video na nakuna ng mountaineer na si Jojo habang nagsasagawa ng foraging at wildlife documentation sa kagubatan ng Camarines Sur. Isang kabute na tila umuusok. Akala ko nga, ambun lang. Tapos, sinum ko ng sinum yung camera ko, nakikita ko talaga, galing talaga sa mushroom. Pero sa halip na matakot, wala raw mapaglagyan ng tuwa si Jojo. Wow, ang ganda. Very fascinated. Lalo't ito pala kasi talaga ang isa sa mga pakay niya na ma-document ang pag-release ng mga kabute ng kanilang spores. Sobrang tuwa, nakikita ko po yung mga nagsumasayaw-sayaw na mga pag-release ng spores. Pero ano nga ba ang spores? At bakit ito pinapakawala ng mga nagsusulputang kabute? Kuya Kim, halaman po ba ang kabute? Kuya Kim, ano na? Para man lang sila mga halaman na tumutubot lumalago, pero ang mga kabute, hindi halaman at hindi rin hayop. Sila'y kabilang sa kingdom fungi. Mas close pa siyang relative ng animals than with plants. Yung fungi actually is also where you would find mga molds or amag. Yung karyotic organisms sila. Ang mga kabute, bigla-bigla na lang daw sumusulpot. Yan ay dahil napakabilis ng kanilang growth rate na dumodoble ang laki sa loob lamang ng 24 oras. Gayunman, ang kanilang paglago ay isang komplikadong proseso. Yung pag-produce nila ng fruiting structure, yun yung may condition. Most of the condition, nagkaroon ka ng enough moisture pero yung mataas na relative humidity. Ang mga kabuti naman ay nagsimula bilang mga spore. Ang mga spore ay mga microscopic biological particles na nire-release ng mga mushroom. Importante mga ito sa fungi reproduction. At sa mga gusto rin makakita dito gaya ni Jojo, mag-ingat dahil ang paglanghap ng spores ng kabuti hindi raw nakakabuti para sa iba. Maaari kasi ito magdulot sa kanila ng allergic reaction. Nagmamas po ako pag kumukuha ako ng video. Tape naman po ako. Nakamamangha pa rin isipin ng madalas mapagkama ng mga halaman na kabuti, mga fungi pala. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking fungus sa buong mundo? May isang fungus sa Malheuer National Forest sa Oregon, USA na may lapad na 890 hectares o katumbas ng 1,220 na soccer field. Kaya ang Armillaria ostoye o honey mushroom na tinatayang 2,400 years ng tanda ang tinanghal ng Guinness World Records bilang largest fungus sa mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kabilang ba kayo sa mga hingal kalabaw sa pagpanihik-panaog sa mga footbridge ng EDSA busway? May solusyon na ang Transportation Department na malaking tulong lalo na sa mga senior at PWD. Nakatutok si Oscar Oida. Parusa ayon sa 60 anyos sa si Herminio, ang anyay mayat-maya niyang pagpanhik-panaog ng footbridge. Makarating lang ng EDSA carousel sa Bagong Baryo, Caloocan. Dito raw siya sumasakay ng bus patungong ospital para magpa-physical therapy. Matapos ma-stroke noong 2023. Nahirapan po pero kinakaya ko po dahil gusto ko pong gumaling. Lagi naman daw siyang sinasamahan ng kanyang asawa. Yun nga lang, maging si Mrs. hirap na rin sa pag-akyat ng hagdan. Talagang hirap po kasi una po sa lahat, may sakit po ako sa puso. Bawal po sa akin yung ganitong akyat panaog. Pero wala po akong magagawa kasi kailangan niyo po pang asikasuhin ko siya. Kaya tila nabuhayan daw sila ng loob nang mapansin nila ang ginagawang elevator sa nasabing EDSA carousel. Hindi na ako masyadong mapapagod.
Sana matapos na kagad para sa mga katulad ko, magagamit na namin. Kinumpirma ng DOTR na may mga ginagawa nga silang mga elevator sa 5 istasyon ng EDSA busway. Sana by June, no? Hopefully, bago dumating ang July, maging functional na to para makatulong tayo dun sa ating mga pasahero sa busway. Pagka naayos na po yan, maginawa na. Hindi ka na mahihirapan kasi meron ng elevator. Hindi na akit ng hagdan. Pindot-pindot ka na lang, babaakyat. Isa pang good news dahil posible raw sa katapusan ng 2025 maging operational na ang MRT-7 na mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan ang ruta. Pero baka ang unang 12 istasyon muna raw ang mapagana. Ina-expect po natin na yung 2 susunod na na mga istasyon, which is Station 13 and 14, ay magiging operational 1 year after, no? Umapela kasi kamakailan ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na mailipat ang unay na itakdang istasyon sa kanilang lugar. This June, magkakaroon ng joint inspection with the LGU para dun sa proposed alignments nila para mapag-aralan kung ano yung magiging mas beneficial sa constituents ng San Jose del Monte at para sa mga iba pang pasahero na gustong pumunta sa area na yon. 530,000 daily ridership ang inaasahang ihahatid ng MRT-7 sa oras na maging operational na ito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Wala sa kanilang nasasakupan ang mga istrukturang itinayo sa Chocolate Hills. Ayon sa 2 alkaldeng kabilang sa mga pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman. Sabi ni Carmen Bohol Mayor, Conchita de los Reyes at Batuan Mayor Antonino Humawid, wala silang kontrol sa Environmental Compliance Certificate o ECC, pagtatayo ng gusali at pagpapatakbo ng negosyo sa ibang bayan. Si de los Reyes nagulat at hindi raw makapaniwala nang malaman ang tungkol sa suspensyon. Si Umawid naman, nanawagang pakinggan ang hiling ng mga residente na amyendahan ng batas para makapagpatayo sa bayan ng palikuran o tindahan. Kailangan kasi ng ECC para rito dahil ang Batuan ay isang protected area. Samantala, ang patuloy na pag-apula sa grass fire sa California at pagguho ng isang gusali sa Turkey. Yan ang ipapangbalita abroad sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Pasakay na sa bus ang mga pasaherong ito sa Istanbul, Turkey nang biglang bumigay ang gusali na nasa tapat ng kanilang sasakyan. Mabilis na nabalot ng alikabok ang paligid. Pag-alis ng bus, bakas ang tila na pulbos na istruktura. Ayon sa report ng local media, isa ang naitalang patay sa pagguho habang 8 ang na-rescue ng otoridad. Nagliwanag naman ang gabi sa California dahil sa patuloy na inaapulang grass fire. Tinatayang nasa halos 5,000 ektarya na ang nilamon ng apoy na ayon sa mga otoridad ay 15% pa lang ng naapula. Nasa 400 bombero na rin ang ipinadala para puksain ang sunog. Nag-abiso na ang lokal na opisyal sa lugar sa mga residente na lumikas na. Ayon sa firefighting agency sa lugar, 2 bombero na ang sugatan habang 1 bahay na ang tuluyang naabo. Malakas na ulan naman ang nanalasa sa mga residente sa southern Germany. Ang resulta, pagtaas ng tubig sa ilog at pagbaha sa ilang mga kalsada. Mahigit 500 miyembro na ng Federal Agency for Technical Relief ang idineploy para maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Up next, ang Sangre Transformation Challenge ni Gabby Garcia, sinagot na ni Amihan Kylie Padilla. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. May dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong unang Martes ng Hunyo. 70 sentimo ang ibinaba ng presyo kada litro ng gasolina. Pero may taas presyo sa diesel na 60 sentimo kada litro. 80 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Bistado ang pagpapanggap umano ng isang lalaki bilang abogado matapos ireklamo ng dati niyang kliyente. Hindi rin tugma ang ginagamit niya umanong pangalan sa kanyang mga ID. Nakatutok si Mark Salazar. Ang naka-blue long sleeve sa loob ng courtroom nakausap ng judge,
ang target ng operasyon. Paglabas niya ng korte, inaresto na siya ng Anti-Organized and Transnational Crime Division ng NBI. Inaaresto namin kung sa salang usurpation at sa ilalim ng revised penal code. Meron kayong karapatang manahimik dahil lahat ng gamitin nyo, lahat ng sabihin ninyo, inauthorize of the judge. Ayon sa NBI, sa mahabang panahon, di umano'y nagpanggap na abogado ang inarestong lalaki. Isang dating kliyente ng suspect ang dumulog sa NBI dahil nagduda sa pagkaabogado niya. Ayon sa NBI, iba ang pangalan niya bilang abogado at sa kanyang mga government ID. Nag-issue si Supreme Court naman ng certification na yung ginagamit niyang roll number, hindi yun, nakapangalan yun sa ibang tao. Ginagamit niya, yun nga, 1954 bar pa yun. So, napakatagal na abogado yun. At patay na yung abogado na yun. Pag hiningan mo siya ng any identification or certification na talagang abogado siya, wala siyang maipakita. May paliwanag ang suspect kung bakit magulo ang kanyang records. Since 1994, I am religiously in practice. Then comes the 2000 executive order, the computerization of all courts. There is human error during the computerization. Sabi ng NBI, hindi pa tiyak kung gaano nakatagal siyang nagpapanggap pero siguradong marami na raw itong hinawakang kaso. Kasi marami siyang naging kliyente. At in fact, kilala nga siya nung mga security doon sa Hall of Justice kanina nung in-inquest siya. Kilala siya ng mga security doon kasi nag-a-appear siya doon. So talagang nagpapakilala siyang abogado. Siyempre, may implikasyon daw sa mga kasong hinawakan ng suspect kung malalaman ng korte na peking abogado pala ang binistahan nila. Yun yung subject ng follow-up investigation natin. I-check natin kung anong mga cases pa na nag-appear siya. Mag-a-appear ulit siya bilang suspect naman at kukuha raw siya ng ibang lawyer na magtatanggol sa kanya. Ang fundamental rights siyempre na yung presumption of innocence, yan yung fundamental rights yan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inilabas ng AFP ang video ng pang-aagaw ng mga Chino sa food supply para sa mga sakay ng BRP Sierra Madre at ang pagtapon ng supply sa dagat. Pero pinalalabas ng China sa sarili nilang video ng mga Pilipino ang nagkakalat kahit hindi naman. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Inilabas ng AFP ang videong ito na kuha noong May 19. Makikitang paikot-ikot sa dagat na tila naghahabulan ang dalawang rubber boat ng Pilipinas at dalawang mas malaking rigid-hulled inflatable boat ng China. Nahulog daw kasi sa dagat ang package na naglalaman ng pagkain na mula sa airdrop mission ng AFP para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nagulat na lang ang mga Pilipinong sundalo nang agawin ng mga Chino ang nahulog na food supply. Yung pala ilabangan nila. Nako. Wala. Lapitan nyo agad yung lapitan nyo agad. Kinuha nila yung para-drop. Kaya mistulang agawan ang nangyari. Kunin yung parachute. Lahi, dalhin sa Bangura. Nako. Sa Bangura. Babanggain kayo. Bangura lang kayo, Bangura. Dalhin sa Bangura. Huwag nyo yung pakuha. Hey! Kuha ang video ng sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon sa AFP, lumapit ang mga Chino ng 5 hanggang 10 meters sa barko ng Pilipinas. The PLA agents have no authority to be within our exclusive economic zone. They should not be there. They have no right. They were trespassing into our exclusive economic zone. Secondly, they interfered in a legal operational resupply mission. Ayon sa AFP, nang makita ng mga Chino ang laman ng package, inihulog nila ito pabalik sa dagat. Ilan sa mga food items nakuha pa mula sa dagat, pero karamihan daw ay ayon sa AFP, tagpong ito noong May 19 ay konektado sa paratang ng China na nanutok umuno ng baril ang mga Pilipino sa Chinese Coast Guard. We are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese.
in the ribs, no. But we will not deny the fact that they were armed, no, because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. Linabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na no. Konti na lang, seconds lang. They only have seconds to react if something happens. So. Sabi pa ni Bronner, ang paglapit ng mga Chino sa BRP Sierra Madre at pangaagaw sa supplies nito ay nagpainit sa sitwasyon sa West Philippine Sea. We were doing a peaceful resupply mission, and here they are trying to intervene. In fact, they even confiscated one of our supply packages. No? So, by doing so and by coming very close to the BRP Sierra Madre, this causes alarm sa mga sundalo natin. Meron tayong sinusunod na mga rules of engagement. Pag ganun na kalapit yung kalaban mo, syempre dapat maghanda ka. Nagpaliwanag din ng AFP kung bakit hindi nila agad isinapubliko ang nangyari. We were able to drop supplies, the much needed supplies and medicines to our troops. They were recovered peacefully by our soldiers using the rubber boats. But this time, we don't know what came into the minds of the Chinese Coast Guard. Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, tinawag nitong iligal ang aksyon ng Pilipinas laban sa Chinese Coast Guard sa supply mission na naganap noong nakaraang buwan. Wala pa ring pahayag sa ngayon ang Department of Foreign Affairs kung anong hakbang ang gagawin nito. Iniulat din ng AFP na nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng military exercise sa Sabina Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, Kabakalawa. Ayon sa AFP, walang karapatan ng China na gawin ito. The conduct of an exercise is unauthorized under UNCLOS. It's not allowed. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Aabutin pa ng 2 o 3 taon bago maabot ng Pilipinas ang pagiging upper middle income economy ayon sa isang World Bank official. Tugon yan ng tanungin kaugnay ng target na yan ng Pilipinas para sa taong 2025. Ang pagtaya ay base sa kasalukuyang antas ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ayon kay World Bank Senior Economist for the Philippines, Ralph Van Doorn. Gayunman, tiwala ang gobyerno ng Pilipinas na maabot ng Pilipinas ang pagiging upper middle income status kung saan ang average na kita ng bawat manggagawa ay aabot sa katumbas ng mahigit 22,000 pesos. Yan ay kung maabot ang 6 to 7% na paglago ng ekonomiya. Pero sabi po ng World Bank, magbabago ang threshold o halaga ng batayan. Sabi rin ng World Bank, lalago ang ekonomiya sa average rate na 5.9% hanggang 2026. Gayunman, dapat tugunan ang pagmahal ng mga bilihin at ang mga nawala naman ng trabaho sa agri-sector. Dapat ding palakasin ang kahandaan sa mga sakuna. Hinimok ng ilang kongresista ang Budget Department at Education Department na bilisan ang paglalabas ng pondo para sa pinirmahang RA 11997 o Kabalikat sa Pagtuturo Act. Yan daw ay para matiyak na magiging maayos ang pagpapatupad sa batas at makuha agad ng mga guro sa mga pampublikong paaralan ang kanilang 10,000 pisong teaching allowance. May sapat na panahon pa raw ang DBM at DepEd na isama ito sa panukalang national budget bago ang State of the Nation address sa Hulyo. Ikinatuwa naman ng Teachers Dignity Coalition ang paglagda ng Pangulo sa batas dahil magagamit ang naturang halaga bilang panusto sa mga gamitan at pangangailangan na sa pagtuturo ng mga guro. Pinirmahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na pangunahing iniakda ni Senador Bong Revilla. Nag-iimbestiga na ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa umano'y pagkakaroon ng ghost employee sa Monetary Board. Ayon sa Bangko Sentral, Marso ng voluntaryong mag-resign ng 4 na empleyado, pati ang isang immediate supervisor na sangkot umano sa issue. Oktubre noong nakaraang taon nang mabuksan ang investigasyon kasunod ng impormasyong natanggap ng Office of the General Counsel na may ilang tauhan ng 2 Monetary Board member ang matagal nang hindi pumapasok pero sumasahod pa rin. Sinisiguro raw ng BSP na hindi na mauulit ang naturang insidente at pananagutin ng mga nagkasalang empleyado. Babawiin daw ng ahensya ang perang isinakot
sa kanila. Estasecto Encantadix dahil isa-isa nang kumakasa sa makeup transformation ang 2016 Sangres. After Sangre Alena, Gabby Garcia, si Hara Amihan, Kylie Padilla naman ang next. Makichika kay Aubrey Carampel. Sing-init ng apoy. Goosebumps na hatid ng hangin. Nakakangatog na lamig ng tubig. At tila nakakasyok na pagyanig ng lupa. Ganyang feels ang hatid ng Sangres sa pasapag nilang transformation noong 2016. At 8 years after, muling nagbabalik ang mga minahal nating karakter sa pagpapakilala ng New Gen Sangres na sina Sangre Terra, Adamus, Flamara at Dea, Angel Guardian sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa TikTok, una nang ginalaw ni Gabby Garcia ang baso at naghatid ng nostalgia sa kanyang muling pagbibihis Alena. Marami ang napa-estasecto dahil ang entry ni Gabby may almost 20 million views na. Sa caption, hinamon pa niya ang kanyang mga apwe o mga kapatid na sangre. Hastelibe naman ang tugon dyan ni Amihan Kylie Padilla, nag-giving Hara vibes. Ako pa rin ang tunay na reyna ng gabi. Teaser drop pa lang niya ni Kylie sa kanyang inaabangang makeup transformation trend entry. Sa dulo ng video makikita ang 6/9/24 o June 9, 2024 na petsa kung kailan mapapanood ang buong transformation video. Sa comment section sa IG, agad nag-post ng approval ang kanilang Sangre sister Danaya Sanya Lopez. Reply ni Kylie, "Sunod ka na!" Napag-comment din si Mikey Quintos na gumanap naman bilang anak niyang si Lira sa Encantadia 2016. May pa-fire emoji rin si Agane Rochelle Pangilinan. Blue hearts naman ang ibinigay ng netizens at Encantadix. Nahinahanap na rin ang entries ni Nasanya at Sangre Perena Glyza de Castro. Galaw-galaw naman daw. Hoping ang fans na i-reprise ni Kylie ang karakter na si Hara Amihan at muling magsasama ang OG at New Generation Sangres sa inaabangang biggest kapuso telefantasya na Encantadia Chronicles Sangre. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky. Thanks, Iya! At pasyal muna tayo abroad dahil itutour tayo ni Chino Gaston sa Singapore na kahit pa modernong city-state ay meron pa rin palang natatagong nature spot. Narito po ang kanyang pagtutok. Kung simbolo lang naman, Merlion na ang pinakakilala sa Singapore. Nasa Marina Bay ang pinakasikat nitong statwa ng kalahating isda para sa pagiging dating fishing village ng city-state at kalahating leon para sa Singapura o Lion City. Sa Central Business District kung nasa ng nagtataas ang gusali, kabilang ang Marina Bay Sands na lalong makulay tuwing gabi. Ilang train stop naman at nasa Bugis District na kung saan may night market para sa mga murang damit at iba pang pasalubong. Isa rin sa mga lugar na pwedeng puntahan, yung mga lugar sa palibot ng Arab Street kung saan matatagpuan ang mga lumang bahay na itinayo noong 19th century noong hawak pa ng mga Briton ang Singapore. Kita sa mga tindahan ng architectural legacy na iniwan ng British Empire, pati ang impluensya ng Arab traders na bakas sa pinakamalaking mosque sa Singapore. At syempre, hindi kumpleto ang biyahe kung hindi matitikman ang panlasang Singapura. Sa mga open-air food courts, mananawa ka sa mga putahe ng iba't ibang lahing naka-impluensya sa Singapore. May satay beef, lamb at chicken, oyster omelette at ang pamosong chili crab. Sa aming pag-iikot, nakita namin ang bar na ito na bagamat kakaiba, tila pamilyar ang itsura. Sari-sari store kasi ang tema na pag-aari ng grupo ng mga Pinoy na dito nagtatrabaho sa Singapore. Tinatarget talaga namin yung mga Pilipino talaga. Nakita nyo naman yung concept, tambayan pa rin. So para talaga sa magkakabarkada namin, ganun. Then we're looking for opportunity rin for business. I think para siguro marami rin kaming ma-inspired na Pilipino or mga tao.
Pero hindi lang ito puro urban jungle dahil sa bansang ito na mas malaki lang ng kaunti sa Metro Manila, patok sa nature lovers ang Singapore Botanic Garden, isang protected area in the metro. Siksik sa mga pwedeng pasyalan at puntahan ng Singapore. Patunay na maliit man ang bansa, hindi ito hadlang sa pag-unlad. Sa katunayan, tinitingala at nangunguna sa Southeast Asia ang maliit na bansang ito sa larangan ng kalakalan, disiplina at turismo. Mula Singapore, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.